Sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, o, diba? Siyempre sa mga kabubukas pa namin na kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga siyempre sa mga nanonood via our Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. At siyempre sa ating team replay, hello pa rin po sa inyong lahat. Gusto ko yung ang bilis mo magsalita. Naman. Caricature. Pag ganito GIF? Pag naka Chris Aquino attire ako, Oh! Diba? Pag ganito naka Chris Aquino, Oy, umiigi na daw ang kanyang pakiramdam. Very good, diba? At least, diba? Ayan, Miss Pwede Chris. na siyang sumigaw ulit. Yes, Miss Chris, get well soon. Ayan, inaantabayanan ka pa rin ng buong sambayanan sa iyong pagbabalik ka sa limelight. O, diba? Nakakaloka. Pero eto na, speak of inaabangan, ako, eto mare, ang inaabangan ng mga tao. Alin? Dahil, 500 pesos na naman ang pwede mong makamit para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo! Tapos sumigaw ka. Nakabunot na bang lahat? Ayan mo mga pangga, tayo ay bubunot ang ating lucky number for the day para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ayan. Diba na nakakaloka? Wala kayong pwedeng gawin kung tutukan lamang at pakinggan ang aming numerong sasabihin dahil kailangan nyo itong masambit mamaya sakaling matapat ang roleta sa programa ni Kuya Chico. Ayan, sa Baklitas, kailangan yung sabihin ang numerong, diba? Eto na, ang numerong 34. Ang lucky number at numerong lumabas sa programa ng Baklitas ay number 34. Diba? Na nakakaloka, tatandaan nyo lang mga pangga dahil aantayin nyo lang ang hudyat ni Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag at pag natapat ang roleta muli sa programa ng Baklitas, kailangan yung sabihin ang numerong 34. Siyempre, yan na pa rin po mga pangga. Ang ating Pangga Bingo Plus lucky number for the day ay 34. Pangga, ayan, mga pangga na nakakaloka. Huwag mong alisin. Ano pa yung camera? At syempre, ang ating Pangga Bingo Plus Panalo hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. O, diba? Bye, Bing Bing. O, diba? Na nakakaloka. Ay, nako, Mare. Eto na nakakaloka. Nasaluloka ako dito sa usapin ngayon. Ang sobrang init ng mga usapin, Mare, Sobra. talaga naman na hindi magugustuhan ng aking jowa. Bakit? Ay, nako, na nandyan sa barko ngayon. Nasaan silang lugar? Yung European country sila ngayon, Mare. Nasa Europe. Hello po sa mga Mandaragat. Westernized. Western? Oo. Okay. Bakit ba? Sige, sa western side of the world. Of the globe. Ay, naku, nakakaloka. Pero Parang chika eto. natin for today's video. Ay, nako. Magugustuhan din ito ni Ma'am Cindy. Bakit? Ma'am Cindy Ejercito. Aray, friends sa kayo. Pagalawin niyo po ang baso. O ano na? Ay, eto Mare, di ba na pag-usapan natin noong nakaraan at isa sa mga video ko nga dyan sa TikTok ay isa din at sa umani ng napakaraming views dahil nga dito sa naging issue ni Estel at saka ni Stella. Yung sinabihan siyang pangit, diba? Ang bad. May shinare siya tapos kinapsyonan niya ng pangit. Oo, diba? Ang bad. Tas pero tinanggal na niya yun eh. Uy, alam mo ba, bago pala niya diba yung... dinaw na niya yun? Oo. Bago pala niya yung binura, parang ano niya daw, parang gine-justify pa daw niya yun at
sinasabihan pa daw niya ng na totoo naman daw yung sinasabi niya. Na pangit daw si Stel. Talaga? Oo. Ganda ka. Yun lang kaya ko din sabihin. Ganda ka. Diba? Diba? Sabi nga ng mga ibang netizen, ang oily daw ni Stella. Talaga ba? Yun ang nagprito chika. tayo ng itlog. Char lang. Pero eto na chika, Mare. Sa wakas ay naglabas na ng opisyal na pahayag itong si Estel tungkol dun sa Akala ko inilabas si Stel. Ay, parang bet ko din. Diba? Ano ang official statement? Parang wala naman nagbago masyado. Parang tumaba lang tong si Stel. Kasi payat siya nun eh. Ang cute. Diba? Ayun na nga, Mare. Sabi ni Estel dun sa kanyang statement. Paglalabas ng statement ay wala naman daw sa kanya yun. Oo naman, alang na mapatulan pa niya yun. Diba? Sabi niya, Mare, yung mga taong iniisip or nagtatanong kung okay lang ako, sabi niya, don't worry guys, I'm okay. Sobrang busy lang talaga. At saka di naman ako nasaktan. To be honest, ayan, sabi niya, simulang pagbabahagi nun ni Estel. Oo, Estel ha, hindi Stella. Hindi, kasi diba, ito pa yung nagsabi sa kanya ng Stella ang pangalan. Oo. Sabi niya, tsaka sabi nila, diba, pag marami kang basher, ibig sabihin, sikat ka na. Boom! Totoo naman. Actually, totoo yun. Totoo naman. Diba? Sikat. Hindi joke lang, sabi niya. Biro lang niya yon. At saka ba't ako masasaktan? Di naman totoo, sabi ni Estel. Truth, diba? Di ba game na game nga? Tama. Dinadaan na nga lang nga sa biro. Diba? As in talagang sabi nga sa'yo, ito yung mga aspeto na ito na hindi papansinin ng mga tao dahil unang-una, it's a waste of time. Yes. Pangalawa, tama lang din yung, alam mo yun, yung attitude ni Estel towards dito sa kanya mga bashers. Kasi, diba, sasayangin lang niya enerhiya niya. Pero alam mo yun, ang dami-dami nilang trabaho. Correct. Ang dami nilang blessings, lalo na buong grupong SB19. Correct. Diba? Ayan, Mare, pagdudugtong pa ni Stel, Mare, pero clear ko lang guys ha, hindi ako galit doon sa tao. Siyempre nagulat lang ako na may ganun pala. Di ko rin naman siya masisisi kung ganun yung tingin niya. Siya naman yun eh. Tama. Imagine sabihan ka ng pangit. Diba? Tapos hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Unang-una, diba, gaya nga sinabi ni Stel, diba, unang-una, parang hindi naman, alam naman niya kung anong itsura niya. Ba't ko kailangang maniwala sa isang kagandahan? Secured siya. Diba? Kumbaga parang contented siya sa itsura niya, blessed siya sa kung anong meron siya. That's the reason why meron siya. Siguro, ang ginawa yun ni Stel, kasi ayaw niyang ma-destroy yung kanyang inner peace. Yes. Kasi sa kanya, meron na siyang peace of mind. Meron siyang, alam mo, kapayapaan sa damdamin. Di ba yung mga ganong aspeto? Samantalang yung isa pisti. Oo, diba? Nandimunyo ka. Nandimunyo ka. Makapanlait ka. Kala mo beauty ka. Ayan. Samantala yung mga nagsabi-sabing pangit, nandimunyo ka. Oo. Pagdudugtong pa ulit ni Estel, Mare, may salita pa rin naman tayo na maging mabuting tao. Pwede ka naman maging honest. Pwede yan. Ayan, depende yan sa intention mo, sabi niya. Diba? At pwede ka magsabi ng totoong bagay pero i-base mo sa intention. Tama. Diba? Teka lang, tanong nga natin, anong intention ni Stella nung pinost niya yun? Cloud chasing. Ganun. Sa bagay. Para mapag-usapan. Ba't mo ba lalaitin ng isang tao kung hindi ka nagpapansin? Ganun, diba? Kasi hindi ka naman magsasabi ng mga ganung aspeto kung ayaw mong magpapansin na mga tipong ganyan. Baka naman kasi gusto magpa-picture sa SB19. Eto, Mare, pagdudugtong medyo mahaba to. All the things happened. Wala naman na tayong magagawa doon. Sila naman yun. Basta ang sabihin mo sa atin lang, let's continue life and let's keep on doing things that we love. Sabi ni Estel. Very good. Very well said. Alam mo, yung mga ganitong klase ng performer na kahit pinupukol mo ng kahit anong masasakit na salita at nagpapakita ng kagandahang asal at kabutihang loob, mari lalong pinagpapala. Diba? Pinapanood kasi yan ng mga producer eh. Hindi. Kasi totoo naman din, diba? Unang-una ulitin ko, gaya ng sinabi ko, nabanggit ko na kanina, diba? Kung ikaw naman may inner peace ka na, diba? Bakit ka pa magbabother? Naks, grabe.
why bother napansinin tong mga to, diba? Na kung alam mo lang din naman na, hindi ko to ikakagwapo, hindi ko to ikagaganda. Total opinion mo yan, na pangit ako, and so be it, diba? Tingin ko sa'yo maganda. Buti pa yung kaibigan natin na si Queen Buraot, hindi ganyan. Correct, diba? Ang bait nun. Diba? Tsaka nila Buknoy. Diba? Si Buknoy, Mare, nakagawa ng pagkakamali dati, pero alam mo, nagbago. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga din ang kaya ko lang din naman na sabihin ngayon, diba? Sa mga ganitong aspeto na ito, hindi naman may iwasan yan na lait-laiting ka ng tao. Diba? Sa akin nga, daming ang tawa. Oo nga. Diba? Roll on. Mukha ko daw si Mr. Clean, yung mga ganong aspeto. Pero hindi ako nasasaktan. And ako, Mari, wala silang tinatawag sa akin. Ewan ko ba't di nila ako malait. Siguro dahil alam nilang dadaganan ko sila. Alam mo kasing babardagulin mo kagad. Focus nyo nga sa akin. Focus nyo ulit. Ilapit mo ng gusto, dali. Kayong mga mapanla. Hindi ka niya kalaban. Uy, grabe. Kita-kita naman na yung mga discoloration. Kayong mga mapanlait. Akala nyo kung sino kayong magaganda. Oo, diba? Bakit ganun? Mukha kang emoji. Bakit ganun? Parang hindi na face. Zoom out mo, nakikita yung mga sumpa. Oo nga, hindi pa ako naahit dito sa part na. May isang gumano. Kitang-kita. Alam nyo na, ang linaw ng camera ng Energy FM. Grabe naman, yung kontur, hindi pantay. Nakakaloka. Huwag kayong manlait ng kapwa nyo. Oo, pag inggit, pikit. At diba? Hindi nyo kinaganda ang panlalait. Truly, madly, deeply blue. Diba? Kaya, alam mo yun, isang kumaga parang it's a great example na magandang na sa sinabi ni Stel, mas lalo ko humanga sa kanya. Dahil unang-una, diba, imbis na pag yun alam mo yung sa kasabihan na pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng pag binato ka ng batuhin mo ng tinapay. Diba? Pero siguro doon na nakalagay sa garapon, ganon minsan para may palaman din. Diba? Tinapay na nasa loob ng bakery. Hindi, nasa loob ng garapon. Diba? Yung solidong glass, ganon. Oy, pero alam mo, Mare, bukod hinahangaan ko tong sila Queen Buraot. Isa din sa mga gustong-gusto ko rin na influencer ngayon. Itong sila Haji Alejandro at saka si Lenny Arcaido. Mababait itong mga batang to. Yung magjowa, diba? Na lately, Mare, alam mo ba, nasasangkot sila sa pampabash din? Dahil may isang wannabe din na na Altaraka. Hindi, alam mo yung, kasi usually ganun nangyayari. Kasi malamang itong si Stella Marie. Ganon. Hindi ko alam, Stella lang yung Stella Marie. Klaka. Itong si Stella, malamang. Alam mo yun, trying to create his name at the expense of, and alam mo yun, ng SB19. Girl. Oo nga. Diba? Kung gusto mo lang din tumrents, gumawa ka ng medyo makasaysayan, makabuluhang mga contents. Correct. Hindi yung gagawa ka ng ganito, kailangan pang-apakan manggamit ng tao para lang mapag-usapan ka. Tapos ngayon, pag ibabash ka, sasabihin mo, you don't mean it. Wala akong kabilib-bilib sa mga ganyan. Na manggagamit ka ng tao para sumika. Diba? Tapos sasabihin nyo na gano'n, na parang may bayad. Charot. Wala. Oo nga. Alam mo, buti na lang. Alam niyo yung mga yan. Alam mo, eto siguro pagkakataon na din natin to para pagsabihan yung mga yung mga influencers. May platform tayo na iniingatan, correct, diba? Na may mas maganda tayong platform na ibinigay sa atin upang nang sa ganun ay magbigay ng impormasyon na magandang bagay para sa publiko. Sana alagaan natin yan. Naman, diba? Pero i-recommend ko talaga itong si Haji at saka sila Lenny. Mababait kasi itong mga mababait po itong mga tao. Lalo si Kimpoy. Kimpoy Feliciano. Diba? Hi! Sino pa ba? Si Joyang! Oo, diba? Ang dami-daming talaga nakahalubilo namin. Na totoo namang mabubuting mga tao na hindi nila kinailangan gumamit ng ibang tao para lamang sila ay makilala at alam mo yung sundan. Kaya kang influencer, dapat maging good example ka. Hindi maging bad example. Kasi makaisipin ng iba, sige, gagawa nila ako ng ganitong klase kalokohan. Hindi, may mga influencer kasi, Mare, na feeling nila sa kanilang social media. Talaga ba? Oo, very entitled. Isa lang ang social media goddess at si Donna Bartolome yun. Ay, siya na ba? Oo, parang siya. Social media goddess. Ay, huwag ka magaganyan ng salita. Baka magalit si Zainab. Hindi, magkakaibigan naman sila ano si Zainab kung goddess si Donalyn? Yun ang claim talaga ni Donalyn Bartolome.
ba? ano nga si, Social media Zainab? goddess. Second goddess? Hindi. Goddess 2? Hindi. Goddess 3? Charot. Hindi. Hoy! Hala! The views and opinions of Kapitana ayan. Sisa. Alam mo minsan, nagpo-provoke ka ng mga kung anong pwede ko sabihin. Hindi nga, pwede natin. Tapos bigla mo sasabihin, hoy! Gaganong-ganon ka. Alam mo, ikaw din minsan, pahaba ka din eh. Hindi naman, hindi ang pangkad kasi ni I got your back. Oh, wow! Hindi, we love Zainab. Hindi, magkakaibigan yun. Tsaka sila Jelay Andres. Jelay Andres, Zainab, Donalyn. Sino pa ba yung isa? Meron pa isa eh. Si Jelay Andres nga, tatlo lang sila, doon na in love sila, diba? Si Alex ba, friend din nila? Oo, friend naman din nila. Oo, kasi nakita ko dati, di ba nag-aano sila? Oo. Pero yun nga, sana nga hindi na mauulit ito na binabash nyo yung pero ang SB19. Queen talaga, I think parang ang pinaka-highest yata na may great followers. If I'm not mistaken, si Ivana Alawi. Siya sa Philippine influencers ng mga social media. Si Ivana Alawi na di umano daw ay may hindi ng ng pansin. Oh? Parang nang isnab daw ng isang Oh, talaga ba? Oo, ng isang columnist. Oh, talaga. Sa shooting ng ang probinsyano. Pero naman pagod. Pero yun nga, parang nag-sorry naman yata or nilinaw naman ang naman importante yata doon. Diba? At importante si Ivana kumakain ng sardinas. Oo, At diba? saka Sarap. si Ivana din, 'di ba? Nagpapakain ng crab. Yeah. Ivana. Sana rin kami, 'di ba? Oo. Maranasan din namin yung king crab. King crab yun. O ano? Ano sasabihin mo? Iba yung pagkakadinig ko. Ano? Wag mong ituloy. Baka biglang alam mo yun. Pagbakasyon tayo. Pagka ganitong OT na tayo, itigil na natin. Oo nga. Kung ano-ano na Bala, king crab naman. O hindi parang alam mo, kakadikit ko kay Queen Brout. Naging Brout na din ako. O hindi ba, nakakaloka? Well, good vibes lang po tayo, ha? Wag niyo pong so SB19, we love you. Oo, wag niyo pong seryosohin yung aming mga sinasabi. Oo. Diba? Bakla, may isa pang ulo. Seryoso. Paano? But anyways, mga banggayan, at sumain nyo na naman ang isang edisyon ng ating Baklitas o ano. Bakit ba? Iba-iba na naman tayo. Hindi yung ending natin eh. Talagang inaano mo ako Mali ba ako ba si Kapitana Sisa? Ano ka? Huwag mo akong pinagmumukhang sinungaling. Sa ginagawa nyo po yan. Chares, hindi ako yun. Oy! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Chokay Gonjong ko.